Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Naghahanap ka ba ng business partner o investor para mapabilis ang paglago ng iyong negosyo? Kung yan ang hanap mo, pag-usapan natin ito. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Marami pong tinatawag na nag-uumpisa sa negosyo. Nahihirapan po talaga maghanap ng, syempre, kapital or ng tamang business partner. Pero ang tanong nga, ano ba ang mga kalidad, di ba, na kailangan po natin hanapin para tayo ay magkaroon ng napakagandang partnership pagdating sa negosyo? Syempre, una, nagkakaisa at nagkakaunawaan muna. Siyempre, siguro din yung pareho kayo ng goals, di ba? Vision sa negosyo. Alam mo, mahirap magtagumpay kung magkaibak po kayo ng direksyon. Agree? Pangalawa, kailangan alam nyo rin po ang inyong mga kakayanan, yung complementary skills nyo. Maghanap ka ng partner na may kakayahan, na mag-fill in ng iyong weakness. Meron kasi tayong tinatawag na kakayanan, strength. Halimbawa, ang strength ko po ay siyempre good looks. Hindi po. Ang strength ko po ay, siyempre, naunawaan ko pag negosyo, paano magpatakbo ng negosyo. Ang siguro, ang kahinaan ko naman ay yung pagpapatakbo ng araw-araw at pagmamanage ng araw-araw. Kailangan maghanap ako ng tao na gano'n. So, gano'n din ang dapat gawin nyo. Pangatlo, kailangan po, siyempre, may tiwala at integridad. Alam mo, ang pundasyon ng relasyon ay, siyempre, tiwala. Pero pag wala na po ang, siyempre, ang tiwala sa isa, wala na rin po talagang negosyo. Di ba? At dapat pareho rin kayo ng dedikasyon, ha? Mahirap magtayo ng negosyo kung di pantay ang level ng effort nyo. At baka pagdating ng panahon, magbilangan kayo ng trabaho, ay napakahirap po niyan. So, ang next question naman, saan naman ako makakahanap ng mga magandang partners? Number one, sumali ka sa mga events, industry events, seminars, workshop. Doon makakilala ka ng mga maraming taong posibleng pwedeng maging mong business partner. Number two, maghanap ka na rin sa mga tinatawag na malalapit. Diba? Yung mga kakilala mo na sa katrabaho, kaibigan, kaklase, na may pareho kayo ng interest. Pangatlo po, siyempre maghanap na rin po tayo sa mga tinatawag nating social media. No? May makikita rin po tayo sa Facebook, sa mga LinkedIn, yung mga taong pare-pareho kayong mag-isip at siyempre pwede kayong magsama-sama. Pero may warning lang po ako, Bago talaga kayo pumasok sa isang partnership, kailangan po meron kayong kasulatan, that's number one, legal agreements, yung mga kontrata, di ba? Para pagdating ng panahon, walang bilangan. At siyempre, pangalawa, kailangan po pag-usapan ng maayos kung ano ang inaasahan sa bawat isa. Lalo na pagdating po sa kapital, sa kontribusyon para sa kumpanya, para pantay at pareho ang commitment at ng effort. In closing, ang paghanap ng business partner ay hindi madali. Pero kung susundin mo itong mga steps na binigay ko po sa inyo, mas mapapadali ang proseso. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Martes. Sa huling pagdinig ng Senado tungkol sa illegal pogo, Alice Guo, sinamahan ni Cassandra Leong at Tony Yang sa hearing. Dating Bamban Tarlac Mayor, posibleng nga bang malipat muli ang kustodiya? Bigas na mananatiling nakatenga sa mga pantalan hanggang September 30, kukumpiskahin na ng mga otoridad kahit bayad ang mga ito. Ang update ihahatid mismo ng Philippine Ports Authority. Usap-usapan sa social media, ibinalita natin noon na makinang pampatuyo ng palay na dinevelop ng mechanical engineering students ng isang universidad, hindi raw ipinaalam mula sa orihinal na bumuo ng konsepto? If hindi po namin nakita yun, wala man lang kami kaalam-alam na yung buong concept, kahit yung structure ng palay desiccator, pareha sa amin. Nasa 4 na pong kalalakihan sa Cebu City arestado matapos ireklamong maingay. Pero ang kaso nila pustahan sa gagamba na bawal pala sa syudad. At hindi lang daw hebigat na drama ang aabangan sa teleseryeng Ang Himala ni Nino. Mga katatawanan sa set, ikakwento ng isa sa mga bidang si Kai Cortez live dito mismo sa studio. Balitang mainit, init pa! Balita Pilipinas. Yan ang latest sa showbiz
Kasalo si Cheryl Cose. One Balita Pilipinas. Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Nauwi sa pananaga ang alitan ng isang minero at isang magsasaka sa Camarines Norte. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Ang galit ng tao hindi pwedeng maliitin dahil kapag ito'y nanaig, hindi na naiisip pa ang resulta ng gagawin. Tulad ng isang insidente sa Camarines Norte na nauwi sa brutal na pagkamatay ng isang senior citizen. Halos umikot ang sikmura ng mga pulis sa pagresponde sa barangay Dalas sa bayan ng Labo, alas 3 ng hapon nitong September 18. Ang magsasaka kasing si alias Agong, 60 anyos, dinatnan nilang puno ng taga sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang kanyang kanang kamay, putol na, habang kanyang kaliwang palad na kalahati. Ang salarin, ang kasityo niya na si alias Jojo, 46 anyos na minero. Sa pag-imbestiga ng mga pulis, nalaman na matagal nang may alitan ng dalawa pero hindi pa raw nila nakukumpirma kung ano nga ba ang punot dulo. Pero ayon sa suspect, nagpang-abot sila sa Nyogan kung saan naguuling ang biktima. Nagkainitan at napuno na raw siya kaya nagawa ang krimen. Yung isa po nga talaga nakahiwalay kasi hinahanap pa namin yung kalahating kamay. Nagkaroon po sila ng heated arguments kung saan itong suspect ay umuwi ng bahay, 2 minutes bumalik po at may dala ng bulo. Pagbalik several times na inundayan ng itak itong biktima. Siya daw ay pinagmumura. So daw po, nagdilim na yung paningin niya kaya nagawa niya yung pagpatay. Naaresto rin agad ang suspect. Giit niya sa mga polis, hindi na raw niya alam ang ginagawa dahil sa sobrang galit. Kinumpirma naman ng otoridad na hindi lang sa anumang bisyo ang suspect nang mangyari ang krimen. Ang lahat ng bagay ay hindi madadala sa ganun na biglaang desisyon. Kung mapupwede, pag-usapan sa mahinahon na isa lang naman ang buhay natin, sana dapat iniingatan natin. Kaya sinabi mo nga doon, bakit hindi mo man lang naisipan na umalis ka na lang, hindi ka na bumalik, total wala man mawawala sa'yo. Ang suspect na nagsisisi na sa nagawa, nakapiit ngayon sa Labo Municipal Police Station at nahaharap sa kasong murder. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Nasa Senado ngayon si dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo para sa pagdinig kaugnay ng iligal na pogo. Sinamahan si Guo ng BJMP mula sa Pasig City Jail kung saan siya inilipat kahapon. Kaugnay niyan, magkakasama natin si Jail Superintendent J. Rex Bustinera. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali, Ma'am Cheryl, at sa mga sumusubaybay sa inyong programa ngayon. Sir, kukumustahin po namin, kamusta po yung unang gabi ni Alice Guo sa Pasig City Jail? Generally, maayos naman po ang kanyang kalagayan. Sa buong magdamag, wala naman po tayong naiulat na any untoward incident or any incident report coming from Pasig City Jail Female Dormitory. At sinusiguro naman po ng ating mga duty personnel na ang overall safety and security niya. Kanina nga po, in fact, kaninang around 7 a.m. ay maayos at ligtas naman po siyang nahatid sa Senado para sa kanyang pagdinig. Sa regular po ba na selda na natili siya? Tama po, sa isa po itong regular na selda matapos pong maging cleared ang kanyang health condition. 3:43 po in the afternoon, kahapon, inihalo na siya sa general population. May kasama po siya ditong 43 sa loob ng selda, pang 44 po siya. Ilan po ba yung kaya ng isang selda? Ganun po talaga karami? Tama po, ma'am. Ang isang selda po ay ideal sana sa 9 na bilanggo. Kaya lang po, dahil mataas po talaga ang congestion rate natin, 36 po ang ideal capacity ng buong pasilidad, 135 po ang nakakulong. At yun nga po ang sitwasyon talaga, wala namang pong magagawa. Yun lang po ang available na selda natin at doon din po ipinag-utos ng korte na dalhin sa kulungan pong iyon, sa Pasig City Jail.
Okay. So doon po sa 43 na ang kapasidad ay 9 lamang, paano po nakakatulog yung sila pong lahat doon kasama si Mayor Alice Guo? May provided po doong higaan. Ito po yung mga triple deck na beds. At pinagdikit-dikit po ito para pahalang sila matulog at magkasya. Doon po sa identified na selda niya, doon po siya sa pangalawang level. May katabi po siyang 6 na PDL din na katabi niya matulog. At ito po ay plywood lang, wala po itong foam. Nakabalot lamang po ito sa linoleum o yung floor mat para daw po sabi ng ibang PDL ay hindi tumagos yung surot kung meron man. At meron po itong 4 na banyo o toilet and bath na provided naman po para sa 44 na PDL. Sir, noong weekend, nabanggit niyo po na posibleng makasama ni Guo sa selda yung isa sa mga kapwa akusado ni Pastor Apollo Kibuloy. Natuloy ho ba yon? Tama po, kasama niya po ang isa sa co-accused na babae ni Pastor Apollo Kibuloy. Matatandaan po natin nung nakaraang linggo, dinala po yung 3 co-accused na babae at 1 lalaki. At ito po ay hindi pinagsama-sama. Kumbaga, na-distribute po sila sa 3 selda kaya hindi maiwasan pong kasama niya yung isa po ditong co-accused. Okay, kahapon, sabi niyo nga po kanina, nabanggit niyo na cleared naman po yung naging exam kay Alice Guo. Pero ano daw ho yung nabanggit ho ba? Ano daw yung nakitang infection sa kanyang lungs? Kung cleared naman siya sa TB. Ito po kasi yung imaging ng kanyang x-ray na may nakita pong spot sa kanyang left lung. At binarapat po ng ating doktor, ng BJMP doctor, na ipa-undergo siya ng confirmatory test para lamang makasiguro na pag ihinalo natin siya sa ibang PDL ay hindi makakahawa. Kasi po ang tuberculosis ay isang seryosong sakit ngayon sa ating mga piitan. At nung after nga po, maayos na nakita natin na maayos naman po ang kanyang kondisyong pangkalusugan at sa ngayon maayos naman daw po ang kanyang pakiramdam. Wala po siyang inireklamong hirap sa paghinga or paghingal po? Wala naman pong ibang nirereklamo or any symptoms at nakatutok naman po ang ating jail nurse 24/7. As a matter of fact, kasama niya rin po ang BJMP doctor ngayon sa Senate para lang tingnan pa din ang kalusugan niya. Pagdating naman po sa seguridad, Digo, lalo na po sa pagbiyahe sa kanya sa mga pagdinig. Although ito pong sa Senado ay sinasabing huling hearing na, may special preparation po ba para rito? Lalo't sinasabi niya nga na may banta raw ho sa kanyang buhay. Yes ma'am, protocol po ng BJMP kahit sino naman pong high profile o high risk PDL ang magdagdag ng BJMP personnel o mag-tighten ng security procedures. Matatandaan din po last week nung sa co-accused ni Pastor Kibuloy, nagdagdag din tayo ng mga tauhan doon din sa parehong facility na yan, na jail na yon. Nag-augment na rin tayo ng mga karagdagang special tactics and response team. May mga babae tayong personnel na kasama niya rin as escort sa kanyang mga hearing katulad nga po ngayon sa Senado. At nakipag-ugnayan po tayo sa Philippine National Police, specifically sa Pasig City Police Station para tumulong din po sa perimeter security at the same time sa convoy tuwing may hearing. At na-implement naman po natin ng maayos ito. So far, secured naman po. May balita ho ba kayo ukol dun sa sinasabing posibleng maiba po na naman yung kustodiya kay Alice Guo? Nililinaw lang po namin, ma'am, na until any further notice sa court, she will remain in BJMP custody. Ito po kasi nagmula yung pag-held in abeyance ng transfer niya from PNP to BJMP sa Pasig. Kaya lang po may lumabas na court order din nung hapon na yon, kahapon, na pinawalang bisa na po ito at considered moot. So for the meantime, sa BJMP custody po siya sa Pasig City Jail. Until further na kung may mag-issue pa po ng court order kung saan po siya dadalhin, susundin na lang po namin yun. Marami pong salamat sa inyong oras. BJMP Spokesperson, Jail Superintendent J. Rex Bustinera. Kaugnay ng Senate hearing, ito na ang ika-14 at huling pagdinig na gagawin ng mataas na kapulungan sa issue ng iligal na pogo. Bukod kay Guo, dumalo ring muli ang umano'y kapatid niyang si Sheila, pati sina Cassandra Lee Ong at ang nakatatandang kapatid ni former Presidential Advisor Michael Yang na si Tony.
Ayon kay Senator Riza Ontiveros, si Tony Yang ang tunay na arkitekto ng mga iligal na aktibidad ng magkakapatid na Yang dito sa Pilipinas. Nakikinabang daw si Tony Yang sa Pogo Money at konektado rin siya kina Alice Guo, Cassandra Leong, maging kay Sual Pangasinan Mayor Dong Kalugay. Sa ngayon, inalis na ng Senado ang contempt order laban sa kapatid ni Alice na si Sheila Guo. Inaasahang ililipat na ang kustodiya niya sa Bureau of Immigration na may nakabinbinding mission order laban sa kanya. Tiniyak ng COMELEC ang seguridad sa data center na paglalagyan ng mga server para sa 2025 midterm elections. Brownout at lindol-proof din daw ito para siguradong ligtas ang datos kaugnay ng botohan. Magbabalita, Simon Gualvez. Mismong si PLDT Chairman and CEO Manny V. Pangilinan ang humarap kina COMELEC Chairman George Garcia at mga kinatawan ng Commission on Elections o COMELEC na pumunta sa data center ng Vitro sa Makati. Isa ito sa paglalagyan ng mga server na gagamitin na ahensya para sa paparating na 2025 midterm elections. Bagamat pinagbawalan itong kuhanan ng video at litrato, minabuting isama ng COMELEC ang mga election watchdog at media sa lugar. Kailangan talaga yun sapagkat ito ay mga servers. Naandyan yung data, naandyan yung results. Kung sa atin, itong data center, galing sa presinto, pinapadala sa lahat ng servers yung mga results. At doon yung server, yun ang nagbibigay sa atin ng raw data upang masabi ilan ang boto ni A, ilan ang boto ni B. What will be stored here is not only, hindi lang ito yung mga servers. Ito yung sentiment of the people. Dahil dyan, matinding security measures ang ipatutupad ng Vitro sa paghawak ng mga data server. These facilities have up to 11 physical layers of security from the perimeter of the compound to the actual rack that hosts the critical servers. Number 2, it is disaster ready. Katunayan, kaya rin itong tapatan ng hanggang intensity 8 na lindol. Iwas baha rin daw dito dahil nasa 12 meters above sea level ng lugar at may mga generators pang nakastandby na kaya magpatakbo ng non-stop sa loob ng 3 araw kahit magkaroon ng problema sa kuryente. Mula taong 2016, Vitro na ang nagsesecure para sa venue ng mga data server ng nagdaang halalan at kinuha muli sila ng I1, ang kumpanyang nanalo naman sa bidding para sa transmission ng mga boto. Paniniguro ng COMELEC, mas mahigpit ang seguridad na nirequest nila para sa darating na halalan. Naka-cage din yung server ng COMELEC dito. Ngayon, nag-request tayo, i-request namin na may CCTV rin. Doon mismo sa cage. Naka-focus sa cage mismo. Kasabay nito, muli nagpaalala ang COMELEC na limitado lamang ang pwedeng isama ng isang kandidato sa paghahain ng Certificate of Candidacy na magsisimula na sa susunod na linggo. Hanggang 4 ang pwedeng isama ng tatakbong senador at 3 naman para sa iba pang kakandidato tulad sa party list, mga local candidates, maging para sa Bangsamoro parliamentary elections. May mga tanggapan daw kasing maliliit at masisikip lamang. Pero ang pakulo ng mga kandidato tuwing filing ng COC, mukhang malabo raw mahigpitan ng COMELEC. Hindi namin sila kayang pigilan. Hindi namin kayang pigilan din yung pagsusuot ng mga t-shirt. Kahit may kulay-kulay pa o may pangalan o mukha ng kandidato. Kaya hindi rin namin kayang pigilan yung pagpapakain sapagkat yan po ay parte ng kanilang pagpafile at hindi pa po kasi sila kandidato. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Susunod, milyon-milyong kilong bigas na nanatiling nakatenga sa mga pantalan. Ang update ihahatid mismo ng Philippine Ports Authority. Umano'y unang nag-develop ng viral thesis project na pampatuyo ng palay sa isang universidad. Sinabing hindi raw ipinaalam sa kanilang gagamitin ang kanilang konsepto. Ano nga ba ang dapat na aksyon sa ganitong sitwasyon? At ang himala ni Nino star na si Kai Cortez. Live na makakasama natin dito sa studio. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas.
Ilang commuter ang nahirapang sumakay sa ikalawang araw ng tigil pasada ng piston at manibela bilang pagtutol sa PUV Modernization Program. Ang ilang pasaherong papasok sa trabaho at paaralan nahirapang makasakay sa Philcoa sa Quezon City. Ilang pasahero rin ang stranded sa Novaliches. Pero ang ilang tsuper kanina nagdesisyong bumiyahin na ulit. Nanghihinayang daw kasi sila sa kikitain sa pamamasada. Alas 7 ng umaga kanina, nag-umpisa ang programa ng dalawang transport groups sa monumento. Tumagal lamang ng hanggang alas 10 ng umaga kanina ang rally nila. Sinimulan na raw i-pull out ang mga container ng bigas na nakatenga sa pier ayon sa Philippine Ports Authority. Kasunod ito ng utos ni House Speaker Martin Romualdez na kumpiskahin ng Department of Agriculture ang milyong-milyong kilo ng bigas dahil sa hoarding. Para sa update, magkakausap natin si Philippine Ports Authority General Manager J. Daniel Santiago. Magandang tanghali po sa inyo, GM. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at magandang tanghali din po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin ngayong tanghaling ito. Yung pong pinag-uusapan na containers ay nasa mahigit 800. Sa ngayon po, ilang containers na po ang na-pull out at ilan pa ho ang natitira? Well, simula po nung Friday, Ma'am Cheryl, hanggang po kahapon, nasa humigit kumulang 300 pong container na ang na-pull out, and as we speak, unti-unti pa pong nababawasan. Yung pong 888, Pero habang nagpo-pull out po, yung sa 888, ay may dumadating din naman po yung mga bagong containers na mga rice shipment na pinaproseso po ng Bureau of Customs. Pero ready for pick-up na rin naman po ba itong remaining containers ng bigas? Parang nakatenga na lang po talaga to sa Philippine Ports Authority, sa PPA? Yes po, yung pong bumubuo po ng 888 containers na sinabi po natin last week, of which 300 na po na pull out, yung naiiwan pong 500, ready for pick-up na din po yun, ready for withdrawal na. Okay, hanggang September 30 ay may oras po sila para tanggalin po ito, tama po? Yes po. In fact, nagbigay alam na din po tayo sa Department of Agriculture at sa Bureau of Customs na gagawin na lamang po natin, bibigyan po natin hanggang katapusan nitong Setyembre, yan pong mga overstaying containers na yan at starting October 1 po. Tayo po ay magsisimula na mag-report sa Department of Agriculture at mag-endorse na po tayo sa Bureau of Customs ng mga kargamentong yan na overstaying, na ma-declare na pong abandonado yan para yan po ay ma-dispose na po ng Bureau of Customs. GM, when you say overstaying, gaano na po katagal nag-o-overstay? Or gaano na po katagal nananatili sa PPA itong mga containers po na ito? Well, meron po dyan, Ma'am Cheryl, may isa po dyan, 275 days, meron pong 160 days, meron pong 20, meron pong 2, may 4, gano'n po, iba-iba po yan, Pero kasi normally po, ang proseso po natin hindi lamang naman po limitado sa bigas, kundi yung all other na mga kargamento. Nasa 5.4 days lang po ang dwell time niyan. Meaning, pag baba po niyan sa barko, dapat po within 5.4 days, average yung 5.4 days, ay mailabas na po ng mga terminal yan. Anytime po beyond that, ibig sabihin po either one, kung hindi po maklear ng customs yan, ay may problema po yan sa papeles. Or kapag yan naman po ay na-clear na, kailangan po ma-withdraw na po yan o tinatawag nating mag-gate out na po yan sa mga terminal natin. Ilan days po ulit? Sorry? 4 to 5 days? Average po natin dyan 5.4 po, 5 days po. Okay. Yung sinasabi niyong 275, 160, yun ay cleared naman po sila. Walang problema sa customs. Pwede nang ilabas anytime. Opo, cleared na po yun. Okay. Cleared na po sa customs yun. Basta yung pinag-uusapan po natin 888 at ngayon nasa 500 na lang, lahat po niyan cleared na ng customs. Anytime po pwede na pong kunin ng consignment yan. Okay. Pag po ganoon na overstaying, magkano po yung cost? Ang sinasabi po nila ay mas mura ang storage cost sa pier kumpara daw kasi sa private warehouse. Kaya baka itinitenggal nila at mas gugustuhin nilang magbayad na lamang ng overstaying
fine? Well, yes, tama po. No? Yan po ang lumalabas po sa mga pagsasaliksik at pagtatanong-tanong po natin sa industry players po natin. Ano? Ang singilan po kasi dyan, yung unang 5 araw po niyan sa mga terminal po natin, Ma'am Sheryl, libre lang po yan. Ano? Free storage po yan for the first 5 days. And then from the 6th to the 10th day po, 700 pesos lamang po yun araw-araw. At beyond 10 days po, yan ay sinisingil po ng 5,000 a day. No? Pero kumpara po yan sa pribadong warehouse, di hamak pong mas mura pa rin po doon sa pantala natin. So, yun lang po ang tanging rason. Kasi sinisilip yung hoarding or hinihintay na para bago ilabas ay para mas malaki yung kanila pong pagbenta, yung halaga. Well, isa po yung pagtitipid po doon sa warehousing cost. That is one aspect po. No? And then yung pong aspeto naman po ng hoarding, yan po kasing pagpapatagal po, pagtitenga sa pantalan, that is one indicator po na posibleng hoarding po ang isang motibo po niyan. So iniiwan po natin yan sa Department of Agriculture at sa Bureau of Customs dahil sila naman po ang pangunahin po mga ahensya ng pamahalaan natin na dapat pong nagmo-monitor. Ano? Doon po sa movement ng mga kargamentong katulad niya ng prime commodity po, particular po ang bigas. Yung pong pinag-uusapan nating overstaying na like around 275 days, 160, yun po ba ay kasama yung doon sa 888 na pinag-uusapan natin na ang laman ay bigas? Tama po. Yung dalawa po yung yung dalawa pong instance na yun kasama po yun doon sa 888 po. Pero yung pa pong ibang mga containers ay meron pa po bang beyond or more than 275 days na nananatili na cleared na po? Ang pinag-usapan natin yung mga cleared containers po. Well, kung ang pag-uusapan lamang po, Ma'am Sheryl, ay bigas, yung 275 na po ang pinakamatagal, ano? Pero meron pa po dyan ibang kargamento na hindi po bigas na posibleng non-agricultural products. Meron po dyan mahigit 1-2 taon na po nakatenga dyan na hindi po kinukuha. Na-cleared? Na-cleared po, yes. Opo. Okay. Ano po ang aksyon doon ng PPA? Kayo po ba, nasa sa inyo po ba yung pag-contact kung sino po ang mga nagpauwi niyan at bakit i-check po kung bakit hindi pa rin kiniklaim? Actually, wala po sa amin yun, Ma'am Sheryl. Ano? Nalalaman lamang po namin yan kung sino po yung consignee niyan pag-releasing na po. Kumbaga para pong kung sa tindahan po, kayo po ay magsasabit ng claim stub. Tsaka lang po namin na malalaman na kayo po yung rightful owner ng container. Ano? At ito pong issue po dito sa 888 containers, kaya lamang po natin sinaliksik to at pinakialaman na po natin. Dahil unang-una po, bigas po ang nilalaman nito. Pangalawa, ay may lumabas po kasing balita na sinasabi pong ang port congestion ay isa sa mga pangunahing rason kung bakit mataas po ang presyo ng bigas na malayo po sa katotohanan. No? At gusto po nating pabulaanan yung balitang yon na may kinalaman po ang pamamalakan sa pantalan sa pagtataas po ng presyo ng bigas. Kaya po natin pinakialaman to. Okay. Sino po ang dapat na nagsasabi, sino pong may authority to tell the consignees na abay, kailangan nyo nang tanggalin yan? Kasi eventually, pag pinabayaan po yung ganito nating sistema, kahit na nagbabayad po sila ng overstaying fee, mapupuno po. Magkakaroon nga po kayo ng congestion dyan. Well, ang pangunahin po siguro dapat na ahensya po na nagbibigay po ng importation permit po dyan na particular po sa bigas ay yung pong Bureau of Plant Industry po no, sa ilalim po ng Department of Agriculture. At nakapag-usap naman na po tayo ng DA at patuloy po kanilang pag-monitor po sa movement ng mga ganyang kargamento. At ang pinagkasunduan po natin ay mas lalo po natin paitingin ang cooperation at monitoring between the Philippine Ports Authority at the DA, particular po sa pag-monitor po ng mga ganyang klaseng kargamento kasama po ang bigas. At dadawit na din po natin yan, isasama natin yan yung mga imported na karning baboy, manok, pati po sibuyas. At maliban po dito, sabi nyo nga po, ay yung nakitang isa ring dahilan ay mas mura ang magbayad na lang ng overstaying fee kesa dun sa mga private warehouses. May plano ho ba ang PPA na, mukhang dapat nang dagdagan or itaas
yung overstaying fee para mapilitan, lalo na po doon, particular, Sir GM, doon sa mga cleared containers naman. Well, yes po. No? Actually, pinag-aaralan na po namin yan, Ma'am Cheryl, na kapag titignan po natin yung benchmarking, kung ilan po yung reasonableng araw na dapat ay namamalagi lamang po yan sa terminal natin. And we are actually contemplating increasing the storage penalty po. No? Pag lumampas na po yan, uunahin po siguro muna natin dito po sa bigas, para po mapuwersa talaga na mailabas po yung supply ng bigas sa merkado at ang makatulong po para ma-stabilize yung supply at pati po yung ma-stabilize din po yung presyo. Opo. Marami pong salamat sa inyong oras. Philippine Ports Authority General Manager J. Daniel Santiago. Nabisto ang higit 40 kalalakihan sa isang iligal na bahay-pustahan sa Cebu City. Ang pinagpupustahan daw nila, laban ng gagamba. Yan at iba pang balitang dako hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Mahingod to, Cheryl, sa mga mahilig kumusta sa gagamba, hinay-hinay lang dahil dyan, inaaresto ang 42 katao sa Barangay Lorega, San Miguel, Cebu City kagabi. Huli sa akto ang mga sospek na tumataya sa away ng gagamba na siyang labag sa local ordinance ng Cebu City. Nalaman ng otoridad ang iligal na gawain nang isumbong sila ng isang concerned citizen dahil sa ingay ng pasugalan. Ang ilan pa sa mga nahuli, pawang mga minor de edad pa lang. Salukuyan pang kinuhanan ng mga profile ang lahat ng mga nadakip. Kumpulan ngayon ang mga nadakip sa maliit na selda sa Parian Police Station. Sa iba pang balitang dako, Cheryl, wanted ng mga pulis ang suspect sa pagpatay ng kapwa niya farm worker sa Barangay Biasong sa bayan ng Balamban. Bugbog sa hampas ng barbel at tadtad ng saksak ang biktima na kinilalang si Marjun Andaya, tubong Negros Oriental. Stay-in worker siya sa pinapasukang Red Cave Poultry Farm. Ang salaring katrabaho at nakainuman ng biktima na si Wendy De Lima. Nakunan pa sa CCTV ang suspect bitbit ang isang homemade na barbel bago ito pinaghahampas sa mukha ng biktima. Hindi na raw makilala ang biktima sa lakas ng paghampas ng suspect. Maririnig din sa video ang sigaw ng biktima na humihingi ng tulong. Pinagbantaan din ng suspect ang mga kasamahan sa poultry na babalikan sila kung makikialam. Mabilis namang tumakas si De Lima matapos ang krimen at pinaniniwala ang nakauwi na sa kanyang hometown sa Tabango, Leyte. Bago ito, napag-alamang may kaso na rin si De Lima ng pagpatay sa Leyte at pagnanakaw naman sa Bacoor, Cavite. Kini mga balitang dagko karong adlaw gikan dinhi sa Sugbo. Balik sa iyo, Shell. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Sa iba pang balita, naging mainit na usapin sa social media ang thesis project na tungkol sa pagpapatuyo ng palay. Ang konsepto kasi ng thesis, kinopya raw para bigyan ng mukha ang balita. Mobile Journal, Denise Valdesancho. Nag-viral ang ginawa naming storya tungkol sa isang thesis project na palay desiccator o pampatuyo ng palay. So yung ginawa po namin is design for rainy season and para po ang makagamit po talaga sa mismong farmers. Ilang araw matapos naming i-ere ang tungkol sa thesis na ito ng mechanical engineering students mula sa University of Perpetual Help Calamba. Naging usap-usapan ang post na ito ng isang industrial engineering alumna ng eskwelahan. Giit niya, kanila raw ang konsepto at hindi ipinaalam sa kanila ng maayos na gagamitin o ide-develop ito. If hindi po namin nakita yun, wala malang kami kaalam-alam na yung buong concept, kahit yung structuring ng palay desiccator, parehas sa amin. Kwento ni na Eloisa Camille Parado, Juan Miguel de la Rama at Cristina Lorizas Guerra. August 2022 nagsimulang buuin ng kanilang grupo ang konsepto para sa palay desiccator. Na-defend nila ito noong May 2023. Which is yun nga po, naisip ko po siya, which is, ang sabi po namin is mag-isip kami ng pinakang concept na pwede namin gawin regarding the thesis po, na prototype din, na makakatulong din po sa farmers. Manual na pampatuyo ng palay ang na-develop sa thesis ng kanilang batch. Ang lower batch naman, dinevelop upang maging makina. Ang kinalulungkot ng grupo, dinefend din nila noon na makina ang gawin. Pero ang sabi raw sa kanila ng panel, pang mechanical engineering na iyon at hindi industrial na siyang kurso nila. Oo, so yun lang siya. Bali, ang nabago lang po sa kanya is yung yung bike po.
and yung solar. Yun lang po yung pinalitan nila, which is parang thermal energy po siya. Nasa amin po is yung paso at saka yung uling. Yun lang po. Aminado naman sina Parado, De La Rama at Esguera. Nagtanong sa kanila ang lower batch. Pero ang hindi nila matanggap ay tila pinaninindigan ng mga ito na orihinal ang kanilang thesis concept. At initsapwera sila na mga naunang nag-develop. Noong una po, sinabi po na kakausapin po yung head ng ME research para daw po ma-proper acknowledge yung gawa namin. Since kami naman po yung original talaga na gumawa ng idea and the whole concept. Kaso po, after a week, pero ang ginawa nila, sinabihan lang kami na parang wala na silang magagawa kasi hindi naman nakapatent yung gawa namin. Kasi parang sinasabi po nila, wala daw, parang ibang-iba daw po yung gawa nila sa gawa namin. Sinubukan natin na kunin ang pahayag ng nauna nating na-feature na grupo, pero hindi na sila nagpa-unlock. Naglabas din ng statement ang paaralan para sabihin na iniimbestigahan na ang issue. Para naman sa UP professor na si Danilo Araw, kakailanganing pag-aralan ng buo ang dalawang thesis para maimbestigahan kung plagiarized nga ba ito o dinevelop. I think most important, an improved version is not necessarily a plagiarized work. I mean, in other disciplines, for example, in journalism, we allow thesis topics to be updated versions of what's been done before. When you talk about plagiarism, patents or copyrights are quite secondary. For as long as the creator can prove that you were the one who did that particular output or a particular output, then the copyright is already yours. Sa anumang sitwasyon, importante pa rin daw ang courtesy, ang mapapayo niya sa dalawang grupo. My advice to the groups concerned, to the parties concerned, would be, not to draw conclusions and not, adhere to certain validating comments or certain words of encouragements from total strangers. And they should not just limit the allegations of plagiarism in the context of patents, copyrights, trademarks, etc. Because we have to remember the mere creation of the output means that you have the right to that output. Mobile Journal, Denise Valdesancho po. Hatid ang mukha ng balita. Alam mga kapatid, vibrant and energetic character ang ipapakita ng aktres na si Kai Cortez sa upcoming kapatid serye na Ang Himala ni Nino. Pag-uusapan natin yan dahil nandito po siya sa studio. Nako, hindi ko na alam kung TikToker, superwoman, actress, lahat na. Kai Cortez! Hello mga kapatid! Oh my gosh! Wait lang, kamusta kanya ka pa umaga nandito? Feel na feel ko itong mga blazer na to sa news pero may pa-fur. May lumalabas pa rin. Lumalabas pa rin ang tunay na anyo. Tama. Oo. Pero anong anyo ang ipapakita mo sa Ang Himala ni Nino? Yes, dito sa Ang Himala ni Nino, I play the role of Kisses, na kapatid ni Hershey. At isa kami sa mga gumagabay at nagtuturo kay Nino ng magagandang bagay. Ay, wow. Hindi naman nalalayo sa tunay mo karakter sa iyong mga anak. Oh, yes. I love it. Kasi baliw-baliw pa rin ako kahit nagbabantay ng bata. Oo, pero kamusta na? Kamusta na yung taping ninyo sa Ang Himala ni Nino? And kamusta si Zion? Yes, tuloy-tuloy pa rin ang taping namin. Si Zion ay isang napaka-talented na bata. Ooh. Alam mo, in fairness sa TV5, yung new pool of child actors nila, hindi lang cute, talagang magaling, matalino, passionate, at professional. Isang beses na interview ko nga siya last week, first time ko ma-meet. Ang galing niya bumanter, no? Sobra. Bumabanter na siya. Oo, para silang matanda, nakakaloka. Nakakatawa. Pero ikaw, napakaganda rin ng mga anak mo. Papashowbiz mo rin ba sila? Thank you. Kung gusto nila. Pero sa ngayon, aral muna. Wait, ilang taon na ba sila ngayon? 7 and 4. Ay, oo. I'm sure may isa Bibo dyan. and si Carmen. Hi, babies. And I'm sure may nagpapakita dyan ng parang mini Kai, mini Rez. Oh, yes na yes, Cortez. Ay, talaga? Talaga ba? Yes, yung boy ko talagang mini Rez at si Carmen ay mini me and mini mommy, mini Carmen. I love it. Ano, mahilig sila kumanta, umacting. Si Carmen ay nahahanay sa ballet.
at sa pagkanta. I love Si it. Bibo naman ay mas malego, math, parang mas mautak itong batang ito. Oo, academic. Academic. Oo. Left-brained. Ay, I Ganon. love it! Uy, wait lang. So, paano mo binabalance ngayon yung time mo? Kasi, di ba, I know yung social media career mo, putok na putok yung film career mo. Yes. Meron kang bago rin, Mujigay, sabi mo nga Mujigay. kanina, with Under Alexa United, Ilacad yes. and Jisoo. Aha. At itong Ang Himala, ano kamusta ang schedule? Scheduling. The schedule is scheduling. Oo, basta nagpapakita ka doon. Basta Parang naniniwala dito. na lang ako, alam mo yan, quality over quantity. Sa tuwing nagkikita kami, talagang nandun ang attention ko, andun ang kulit ko para sa kanila. O sino babantay sa mga jugets mo pagka on the go mama ka? Wala. Wala Ano pala. ka ba? Kasama mo Naiwan pala. mag-isa. Ay, nandun pala Hindi, sila. andyan si mommy at si daddy. Ay, bongga. Yes. The Thank Lolo God. and Lole. Thank God they are still there. Amen. Talagang- Amen. Amen to that. Sinasama sa Muel Fund. Di ba? Kasi sobrang Yes. active ng daddy Si mo daddy doon. bilang presidente ng Muel Mowel Fund. Fund. Oo. Na-congratulations dahil 1 million ang dinonate ng Regal Films last weekend sa Muel Ang Fund. taray, di ba? Oo, taray ng daddy mo. Ang taray mo rin. And exciting kasi syempre alam naman natin na hindi forever ang showbiz. Kaya ang Mowel Fund ay isang napakalaking tulong sa mga retired at walang work na mga kapatid natin. Oh, I love it. But anyway, going back sa Ang Himala ni Nino, ano to, September? Kailan to September 30. Oh my God. This is malapit na. before Eat Bulaga Oo. at 11:50 a.m. I love it. At bukod doon, i-plug mo na lahat na gusto mo i-plug dahil may pelikula ka pa. Opo, and ngayon, October 8 na po, ang premiere night ng Mujigay. Itong movie na to po ay produced by Unitel at shoot po sa Korea, hindi nyo kaya. Oh, nag-Korea ka rin. Kunwari Korea, pero subik talaga. Pero yung baget, sila Ryrie, ay nag-Korea. Oo. Na media quest din. Tama? Yes. Nandito rin sa Ang Himala ni Nino. Andito din siya. Napaka-busy ng Oo, bata. masilip nga At yan. nagko-Korean kami dito, nakakalo. Hindi Sample mo naman, kakayanin. girl. Okay na yun. Anyo ka sa'yo. Okay. But anyway, please do promote again Ang Himala ni Nino. Ayan mga kapatid, Ang Himala ni Nino, simula September 30, 11:15 a.m. Mula Lunes hanggang Biyernes, bago mag-Eat Bulaga. Thank you, Kai Cortez! Thank you so Thank you so much. much, Ang saya Mars. dito. Oo, eto, syempre dito ka. Yes! I love it. Oh, eto, don't go away mga kapatid. Magbabalik pa po ang One Balita Pilipinas. Magandang tanghali mga kapatid. Higit 23,000 volunteer ang nakilahok sa International Coastal Cleanup sa iba't ibang parte ng bansa. Yan ay para maglinis sa mga dalampasigan at ilalim ng dagat. Pero ang tanong ko sa inyo mga kapatid, anong gawaing bahay ang gusto mong gawin? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Magdaba po. Kasi po nakakaligtas sa magbabantay ng bata. Pagsaing po. Para hindi po pagalitan ni mama. Paghugas po ng plato po. Mas mabilis po siya gawin compare po sa iba po mga gawa. Paghugas po ng pinggan. Bakit yun? Wala lang po. Satisfying lang po siya para sa akin. Kala pa po, nagluluto. Tapos, naglilinis ng bahay. Yun ang trabaho ko doon. Para, kasi gusto ko po malinis po yung bahay pag umuwi ako. Yung bahay, pag marumi, pangit tignan. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Alam nyo ba mga kapatid, pwede nang ma-access ngayon ang physical therapy services sa pamamagitan lamang ng isang app? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merymon Reyes. Mga kapatid, alam nyo ba na hindi lang pagkain o transpo ang pwede nyo ma-access in just one swipe? Dahil kahit medical at health services, collated na sa inyong mobile phones at gadgets. Formal na ang sanib-puwersa ng MWell, ang digital healthcare arm ng Metro Pacific Investments Corporation o MPIC, at ng Physical Therapy and Wellness Center, Fishare. Sa pamamagitan ng digital platform na MWell Health Hub, mas marami na ang makaka-access sa medical care assessments at advanced treatment programs ng Fishare at iba pang health services. In just one click, you can access whatever it is that you're feeling. You can straight away have a consult, whatever your
concern is and direct you to the nearest place where you are. And from there, right away, we can book the patients and have the treatments. Sa ilang scroll at pindot lang sa app na ito, maaari nang makapag-book ng physical therapy consultation at program sa Fishare, makakapagpakonsulta ora mismo sa iba't ibang mga doktor, mamonitor ang sariling kalusugan at dieta, makahanap ng pinakamalapit na ospital at clinic, at marami pang iba. Mula sa sakit sa ngipin, kasukasuhan, lagnat o masidhing damdamin, maaari nang makakuha ng atensyong medikal online. MWell will be the digital gateway for Fishare because they're doing great things, and we want many Filipinos globally and everyone to be able to access what they have. We are very happy to work with like-minded individuals and organizations because health and wellness is really, really important. It's a basic right for everybody to have quality life. And with proper health and wellness, our beauty comes out naturally. Ayon naman kay Fishare Ambassador Alice Dixon, hindi dapat pinalalagpas ang paggamit ng ganitong innovation, lalo na para sa kabataan na baka natitake for granted ang kanilang kalusugan, at sa adults na dapat ay panatilihin ang healthy mind, body at heart. The younger you are and the more conscious you are about your health, the more you will reap the benefits when you get older. And as for being the end user of this app, I look forward to what the little nuggets that I can find in this app. I'm going to start using it, and now that Physiare is on board as well, people will get to know more about Physiare and their services, encompassing many other medical treatments and care through the app. Ayan, may consultation ako mamaya. Dahil sa innovation na to, taking care of one's health can now be done anytime, anywhere. Mobile journalist Mary Mon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Round 2 na po tayo ng showbiz, mga kapatid. Kinuwento ng aktor na si Ricardo Cepeda ang kanyang karanasan matapos makulong sa Cagayan. Marami raw siyang natutunan dahil sa kanyang sinapit. Narito po ang report. Hindi na napigilang maluha ng veteran actor na si Ricardo Cepeda nang humarap sa press ilang araw pagkalaya mula sa 11 buwang pagkakakulong sa Cagayan Provincial Jail. Noong linggo lang daw nag-sink in sa kanya nang makapiling na ang mga anak. Sabi ko, ako kaya po eh. I can take it eh. I can take it na whatever it is, I can take it. I'll just bear it out because alam ko in the end lalabas ako, but my worry is sila. How are they going to handle it? Inaresto siya dahil sa 43 counts of syndicated estafa at mga complaint ng bouncing check law at Republic Act 8799 laban sa isang investment company. Pero endorser lang siya ng kumpanya. Mismong mga nagreklamo rin na nagsabing hindi nila nakausap o nakaharap ang aktor dahil sa mahinang ebidensya. Kaya pinayagan ng korte si Cepeda na magpiyansa. Aminado ang aktor, matindi ang trauma niya ngayon. Mabalik sa utak ko yung bigla akong na-arrest. So kasi yung biggest impact sa akin, yung it's very easy for people to take your liberty away. May takot din na maaari din makuha sa uli. Habang nasa kulungan, humugot daw ng lakas sa loob si Ricardo mula sa kanyang partner na si Marina Benepayo. She's my hero. Na she's the one who was left behind and had to hold everything together. Yung alam kong very emotional siya. I have a lot of friends who showed up and stepped up na unexpectedly. Bukod dito, napapagaan din daw ng mga kasamang inmates ang kanyang bigat na nararamdaman. Expected na pagdating ko, yan na Batang Quiapo. Mabait naman sila sa'yo. Mabait. Buti na lang nasama ako sa serie na yun. Lahat sila nanonood kasi. So sabi nila, paano yung taping mo? Kung may natutunan daw si Ricardo, yan ay maging masinop sa mga sasalihang negosyo. Ang good news naman, may trabahong nag-aantay sa kanya. Babalik na raw siya sa Batang Quiapo soon. Tinext din daw niya agad si Direk Coco Martin. Mga kapatid, dinuhubog naman ang advanced screening ng docu-series tungkol sa Nations girl group na BINI. Silipin natin sa report na ito. Malakas na cheer ng Blues ang maririnig sa mall na ito sa Quezon City nitong Lunes ng gabi
Para yan sa advanced screening ng Bini documentary Chapter 1, Born to Win. Hapon pa lang, full force na mga nag-aabang na Blooms. 7 lucky fans ang nabigyan ng VIP tags para makita ang first dibs sa documentary. Sulit na sulit dahil sa kabila ng busy schedule, dumating pa rin sina Bini Colette, Bini Maloy, Bini Joanna at Bini Mika. Thank you so much for being here. Ginusto talaga ng Bini na makasama ang Bloom sa advanced screening para i-share ang challenges na pinagdaanan nila bago sila makarating sa success nila ngayon. Sobrang excited po kami na manood today. Magsama-sama po tayong umiyak, tumawa, magalit. Pwede. Magtampo and everything talaga. Excited na po talaga kami. Woo! Naging emosyonal naman ang Bini pagkatapos ng kanilang screening. Mapapanood naman ang Bini documentary sa I Want TFC simula September 26. Go or stay, yan ang desisyong ibinigay ni Arnel Pineda ng The Journey sa fans matapos ang kanyang viral performance sa Rock in Rio sa Brazil. Sabi ni Arnel, devastated din siya sa naging performance. Kita kasing nahihirapan siya sa pagkanta. Kaya binigyan niya ng chance ang kanyang fans at bashers na i-text kung dapat ba siyang manatili o hindi sa banda. Kung umabot daw ng 1 milyon ang mag-text ng go, aalis daw siya. Eto naman, maraming kids pati kids at heart ang na-happy nang i-celebrate din sa Pinas ang 25th anniversary ni SpongeBob. Para bigyan po ng mukha ang balita, Mobile Journal, Marymon Reyes. Are you ready, kids? Pag narinig nyo to, panigurado may maaalala agad kayo na cartoon character. Pero alam nyo ba na this year sila celebrate ang 25th year anniversary nito? 25th anniversary of Nickelodeon SpongeBob SquarePants, one of the biggest hit animated series ever. Napuno ng saya at makukulay na decor ang mega fashion hall na ito sa isang mall sa Mandaluyong nang i-celebrate ang Like a Sponge Silver Anniversary ng sikat na cartoons na SpongeBob SquarePants. SpongeBob, a well-loved character by people from all ages, reminds us of the value of keeping good friendships, finding happiness in small things, and appreciating life. May we also celebrate meaningful connections, small and big achievements, and the beauty of life. Bukod sa mga merch, mayroon ding ball pit area at game station para sa kids, overflowing snacks na, pamilyar ang itsura. Are those Krabby Patties? At ang center of attraction kung saan matatry mo ang mag-iisang cartoon character, ang life-size installations ng mga bahay nila. Nakikipasok tayo sa bahay ni SpongeBob. So para tayong Sponge for a day. May TV tayo. Ito yung sofa ni SpongeBob. Sayang wala pa si Gary. Andito siya sa labas nagbabantay. Lalo pang naging fun ang araw na ito dahil sa meet and greet sa characters. Sa tagal ng panahon na nagbibigay saya ang animated series na ito, garantisado pa rin daw na patuloy pa itong magpapaligaya sa mas maraming tao, bata man o matanda. Tatakbo ang celebration na ito mula September 20 hanggang October 6 at mapapanood nationwide. Signal has always been committed to bringing quality content and relevant shows to families. Our subscribers are very much in our minds when we provide quality shows, and Signal will always be your partner in providing family-oriented shows. Sa loob ng higit 2 dekada, ang natutunan natin mula sa cartoon na ito, ang maging optimistic sa buhay at huwag kalimutan ang mag-enjoy. Mobile journalist Marymon Reyes po, at inumuka ng balita. Isinilang na ni Ria Atayde ang kanilang panganay ni Zanjo Marudo. Binahagi nga ni Zanjo sa kanyang IG ang video ng baby sa ospital with matching date and emoji. Una nang sinabi sa gender reveal na baby boy ang panganay ni Ria at Zanjo. Congratulations! Oh, yun ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosip. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipinas.